naman at sumikat na ang araw. Mas madaling matutuyo ang mga nilabhan kong damit. Ang dapat siguro samantalin ko ang init ng araw. Maglalaba pa ako ng maraming damit. Gusto ko sanang mamasyal pa tayo, pero ang dami ko pang gagawin pagkatapos nito. Cinderella, minsan alam mo, hindi na kita talaga maunawaan. Ba't di mo hayaan silang maglaba ng damit nila? Kailangan matutuloy silang gumawa sa bahay, hindi lahat ikaw ang gagawa! Cinderella! Cinderella! Tayin mo nga itong luping sa laylayan ng aking saya. Madali ka! Mamaya ko na lang yung gagawin, Katrina. Maglalaba muna ako habang mataas pa ang sikat ng araw. Sandaling oras lang naman kukunin sa'yo yung pinagagawa ko. Pagkatapos mong tayin ito, di maglaba ka na! Sabihin mo sa kanya siya na lang ang manahi. Oo nga naman, Cinderella! Tama si Papi. Sakayin ako! Naiintindihan ko pero... Huwag mo akong piliting magaling sa'yo, Cinderella! Ang sabi ko, tayin mo muna itong saya ko at saka ka nalang maglaba o baka naman gusto mo bumababa ako dyan! Sandali lang, Katrina! At bakit? Alam mo ba nga manahin ng damit ay napakagandang libangan? Ha? At tulad din siya ng larong pambata. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Total, ikaw ang nalilibang, di ikaw na lang ang manahe. Tamad na pala siya. Ang lihim ni Prinsipe Leonard. Isabel, ano yung binabasa mo, anak? Sulat po para sa akin. Mga sulat ng mga nais manligaw. At 4 ho ang nais manligaw sa akin. Mula pa sa prinsipe? Wala na akong panahon kay Prinsipe Leonard. Mula nang hindi niya ako hinanap noon. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Ang anak ng Duke ng Betz at ang konde ng Wilcox. Walang karapat-dapat dito. Lahat po sila'y karapat-dapat dahil kahit paano, pinakikinggan nila ako. Makinig ka sa akin, Isabel. Wala kang ibang pakakasalan kundi ang prinsipe! Tama na, Ama! Buong buhay ko na lamang ay pinatakbo niyo na! Sigurado ba kayo wala nang ibang lihim si Prinsipe Leonard? Yun lang po ang alam namin, Duke Saral. Talaga? O baka naman talagang mangmang lang kayo? Madali kayong nalilinlang ng prinsipe kapag hindi ninyo siya minaman-mana na mabuti. Naintindihan nyo? Pero hindi niya ako maisahan. Silang dalawa ni Isabel ang dapat magkatuluyan. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. Umasa kayo ngayon pa lamang hindi kayo mabibigo sa aking mga anak. Salamat. Bukas na bukas din ay ipasusundo ko sila sa karwahe. Salamat po, mahal na Duke. Maaasahan niyo po sila bukas. Paalam po. Magaling. Wala siyang kamalay-malay na gagamitin ang natin ang kanyang mga anak sa prinsipe. At bakit mo naman nasabi yan, Vasa? Mangyari po kasi bagay na bagay ang kanyang mga anak para sa ating pinapalak, Duke Saral. Nang banggitin ko lang ang salitang kaharian, halos lumuwa ang mata ni Selena. At ang nakakatawa pa, paniwalang-paniwala siya na ang mga anak niya ang napili ng mahalahan. Ang hindi niya alam, pinili ko sila sapagkat malapit lamang ang tahanan nila sa aming tahanan. At madali ako makakakuha ng balita sa kanila. Maraming salamat nga pala sa inyo sa pagsama niyo sa akin sa maghapong gawain. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo yan, Cinderella? Mamaya, maaga akong magpapahinga. Kailangan kong gumising ng maaga bukas dahil marami pa akong tatapusing gawain. Ayoko mapagalitan na naman ako tulad kanina. Bakit ba dami mong ginagawa? Gusto mo bang tulungan ka namin? Wag na, Bingo. Natutuwa ako kapag nakikita kong kumpleto kayong mga kaibigan ko. Mama, handa na po kami para sa bakasyon. Lahat ng magagarang damit namin ay narito na. Mabuti naman, inaasahan kong susundin ninyong lahat ang mga pinagbiling ko. Kailangan maging kaaya-aya kayo lagi sa paningin ng prinsipe. Kung susundin ninyong lahat ng itinuro ko sa inyo, hindi magtatagal at magiging maganda ang kapalaran ninyo sa kaharian yon. Tandaan niyo yan. Kanina pa ba kayo naghihintay? Aba? Huwag mo sabihin sasama ka. Ang mahal na Duke Saral ang may gusto niyan. Isama daw si Cinderella pagpunta ninyo sa palasyo. Ba't hindi niyo na lang sinabi sa Duke na hindi siya pwede sumama? Oo nga, Mama. Bakit? Pero Jane, tumutol din ako sa mahal na Duke. Subalit kung pagpipilitan ko ang aking kagustuhan, baka pati kayo hindi makarating sa palasyo. Pero kung magpapakita naman kami doon na kasama yan, magiging katawa-tawa lang kami. Tama si Jane, Mama. Pagtatawanan lang kami. Bakit hindi
ninyo tingnan sa ibang anggulo ang pagkakaroon nyo ng kasamang tulad ni Cinderella. Isipin ninyo, Ano yung ibig niyo sabihin? pagkasama niyo siya, lalong aangat ang inyong ganda. Sa bagay, tama kayo, Mama. Lalong aangat ang aming ganda dahil mukha siyang basura. Napakahusay niyo talagang mag-isip, Mama. Sige, pumapayag na kami! Nakapagtataka naman, bakit tayo dito pinadaan sa likuran? Bakit nga? Magbihis kayong dalawa. Hindi bagay ang mga kasuotan yan sa inyong gagawin. Samahan niyo sila sa itaas at bihisan niyo. Saan kami dadalhin? Ikaw, tamang-tama yung suot mo. Ano ba ito? Bakit damit pang katulong ang pinasuot nila? At bakit kailangan linisin natin itong pasilyong ito? Tingnan mo naman kung gaano kahaba ito. Kayong dalawa dyan! Kapag hindi kayo nagsimula magtrabaho, hindi kayo matatapos. Pupugi nang! At pagkatapos nyo, doon naman kayo sa hagdanan. Opo! Ang ganda! Oo nga! Naku, ilang baitang yan. Napakalaas! Umpisahan niyo na ang paglinis. Opo! Ayan, ganyan nga. Pero kailangan, lakas-lakasan mo naman. At ikaw, bilis-bilisan mo dyan. Opo! Aba, teka, nakalimutan ko nga pala. Kailangan niyo munang magpahinga at kumain pagkatapos ng inyong mga gawain. Nako, sige po! Ang sarap-sarap talagang maglinis dito sa palasyo. Talagang napakaganda! Ang gaan-gaan pa ng trabaho. Din, 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 din. Ha? Ito na yun? Ito na yun? Sariwang isda ang nasa loob niyan, kaya kainin niyo na kaagad. Kung hindi, bukas na ulit kayo makakakain. Aray, ang sakit-sakit ng likod ko. Buti nga ikaw, likod lang. Ako po ang katawan yata. Katrina, ilutin mo naman ako. Hindi mo ba ako narinig? Ang sakit nga ng likod ko. Dapat mo nga hilutin. Paano kaya siya nakakatulog kung ako hindi ako ganyan kahimbing? Parang naninibago ka naman kay Cinderella. Hindi mo ba alam na sa bahay natin ay ganyan din ang kanyang tinutulugan? Kung sa bagay. Jane, hindi kaya sinusubukan lang nila tayo? At paano mo naman nasabi yon? Kasi ang pagiging isang prinsesa ay hindi lamang puros kasarapan sa buhay, di ba? Dapat marunong ka rin sumunod sa lahat ng responsibilidad at gawain na iaatang sa'yo bilang prinsesa ng kaharian. Tama ka, Katrina. At yun din ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagtanggap nila sa atin. Pero sana naman huwag nang patagalin pa ang paghihirap natin dito. At yung matandang utusan, wala nang ginawa kundi sundan tayo ng sundan. Utos dito, utos doon. Aba, daig pa niya ang hari kung mag-utos pag di ako nakapagpigil. Pero hindi mo ba naisip, Katrina? Matutulog tayo ngayon sa isang bubong na kasama ang lalaking pangarap natin. Ay, ang sarap-sarap ng aking pakiramdam. At alam mo, isa sa atin ang mapapakasawa niya. Magsitulog ka kayo! Ano na yung gagawin bukas? Kailangan matapos ang lahat ng ito bago manahalian. Dahil pagdating ng hapon, marami pa kayong gagawin. Maliwanag? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mauubusan ng gawain. Mananahi tayo ng damit. Hindi ba trabaho ni Cinderella ito? Oo nga pala, Cinderella. Ikaw na lang ang tumapos sa lahat ng mga gawain ko. At ito pa. Mamamasyal lang kami ni Jane. Paalam! Ang mahal na Duke Zaral ay inutusan kaming manmanan si Prinsipe Leonard. At alam mo ba, Cinderella, hindi ka kasama. Katrina! Ang sarap. Ano pong masasabi niyo doon sa tatlong bagong katulong? Alin? Yung tatlong magkakapatid po. Bakit?
Mangyari kasi inatasan kami ni Dukas Zarala doon malapit sa kwarto ni Prinsipe Leonard italaga yung dalawang babae. Hindi maaari. Malaking kahiyan para sa prinsipe ang makita sila dito na hindi man lamang marunong magtrabaho. Mas papayag pa siguro ako kung si Cinderella ang siyang itatalaga doon. Prinsipe Leonard! Nasaan ka na, Prinsipe Leonard? Prinsipe Leonard! Huwag kang maningay dyan. Dinig ka na ng buong kaharian. Kung hindi ko tatawagin ang pangalan niya, paano niya malalaman na narito tayo? Baka magandahan siya sa boses ko at pakasalan ako. Pwede bang tumigil ka na? Alam naman ng lahat na ako ang pipiliin niya. Mali ka, Katrina. Ikaw ang nakatatanda, pero ako pa rin ang mas maganda. Kung ganon, hayaan nating siya magpasya. Kung ganon, huwag ka nang umasa pa, Katrina. Nagkakamali ka. Hindi ako maaaring magkamali. Huwag ka nang masarap pa, Jane. Hanapin muna natin siya. Pagkalawak-lawak naman nito. Saan silid natin dito hahanapin si Prinsipe Leonard? Ha? Naku, Katrina! Bakit? Nakita mo na siya? Halika rito, tingnan mo tong nakita ko, isang manika. Ang giliw-giliw niyang pagmasdan. At wala ka ba napapansin? Kahawig niya si Prinsipe Leonard. Pwede ba, Jane? Isang manika lamang yan. Ituloy na natin ang paghahanap sa silid ng prinsipe. Ha? Tumingin ka sa likuran mo. Ano naman ang nakikita mo? Manika na naman. Si Prinsipe Leonard. Nasaan? Doon, sa pintong yun. Talaga? Siya nga? Totoo nga. Oo, Katrina. Pumasok sila. Ay, ito lamang pala ang silid ng aking mahal na prinsipe. Salamat. Ano kayang ginagawa sa loob ng mahal kong Alam prinsipe? ko ang ginagawa niya. Tumutugtog siya ng violin. Ngayon ha? Oo, kukuha lang ako ng tinapay tulad ng kinuha ko kahapon. Paalam. Mag-iingat ka, Prinsipe Leonard. Huwag mong kalilimutang lagi kang minamanman ng mabuti ni Duque Saral. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Mag-ingat ka na lang. Balang araw magiging katabi tayo ng trono. Halos himatayin ako kanina na makita ko, Prinsipe. Ay, salamat naman natatapos ko ito sa takdang oras. Ay, parang si Prinsipe Leonard dyan nagpapalabas ng palasyo. Papunta siya ng bayan? Bakit kaya wala man lamang siyang kasama? Huh? Bakit kaya bigla na lang siyang nawala? Saan kaya siya nagpunta? Kumusta? Ako bang hinahanap mo? Ah, hindi ikaw, Leonard. Hindi ikaw ang hinahanap ko, kundi si Prinsipe Leonard. Sinundan ko siya mula sa palasyo pero bigla siyang nawala sa aking paningin. Kaya hinahanap ko siya ngayon. Kaya ba ang ibig sabihin wala kang gana makipag-usap sa akin? Ha? Hindi naman sa ganon. Kaya lamang nabigla ako sa'yo kanina. Ha? Nagulat ba kita? Ang siya palasyo? Oo, doon ako rin ang namamalansya, nagluluto at nananahi. At
Hindi magtatagal, baka ako na rin ang magsilbi sa mahal na prinsipe. Paano nga pala kayo napunta magkakapatid doon? Hindi ko nga rin alam kung bakit kaming tatlo ang napili bilang mga bagong katulong. Pero minsan dumalaw sa amin ang Duque Zaral at nag-usap silang dalawa ng aking tiya. Si Duque Zaral? At siya ang nagutos sa dalawa kong kapatid na manmanan si Prinsipe Leonard. Ngayon alam ko na. Siya pala ang may pakana ng lahat ng ito. Ang akala niya siguro siya'y magtatagumpay. Leonard, anong iniisip mo? May problema ka ba? Wala akong problema. Siya nga pala para sa iyo to. Habang pinagmamasdan ko ito, lalo ako nangihinala na iisang tao lang ang gumawa nito. Pero imposible naman yata ang iniisip nyo. Kami pong dalawa ni Katrina ang gumawa niyan. Hindi niyo ako maaaring malinlang. Kitang-kita naman ang pagkakatahi ng mga laylayan ay pare-pareho at ang ibig sabihin ay si Cinderella lang ang gumawa ng lahat ng ito habang kayo nagbubulakbol. Opo, siya lahat ang gumawa niyan. Napakahirap naman ng parusang ito. Ano ka ba, Jane? Doon ka sa ng dulo. Bakit naman ako ang palilipatin mo? Ikaw ang lumipat. Ako yatang naunang maglinis dito. Ako ang naunati sa pamali ang mga ginagawa mo. Alam mo, Jane, naiinis na ako sa pagmukha mo. Umalis ka dito! Ikaw ang umalis dito! Ikaw! Ito bagay sa'yo! Na hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagbasag sa manikang yon. Cinderella, maraming salamat sa iyong paglilingkod. Sana'y magkita pa tayo balang araw. Maraming salamat din po sa inyo. Bakit mo sila pinalis nang hindi ko man lang nalalaman? Ipatawad niyo, mahal na Ako Duque. ang nagtutos na paalisin sila. Sapagkat binasag nila ang pinakaiingatan ng aming lahi. Ganun ba? Siguro'y dahil sa manikang naroon sa may pasilyo. Wala namang kwenta yun. Gumagamit ka pa ng ibang tao para manmanan ako. Napakasama mo, Zaral. Simula ngayon, lahat ng nagdanais pumasok na katulong sa palasyong ito ay daraan muna sa aking tanggapan. Masusunod po, mahal na prinsipe. Wala pa siyang nalalaman sa mga balak ko. Cinderella! Totoo, ang isang kaibigan ay napakahirap malimutan, hindi ba? Balik kusina na naman ako. Mula nung umalis ako'y wala pong naghuhugas dito. Cinderella! Cinderella! Kami na ni Jane ang bahala dyan, Cinderella. Ang tangi mong gagawin ay magpahinga. O kung gusto mo naman, ay mamasyal kayo ng mga kaibigan mo. At Jane, Katrina, masama ba pakiramdam? Hindi naman. Kailangan din namin kumilos. Tama, at ako naman ang mag-iigib ng tubig. Naku, nasobrahan yata ang ginawa kong salamangka sa kanila. Baka buong bahay ay linisin nila ngayon.